Bago ko simulan ang kwentong ito, gusto kong linawin muna sa inyo. Hindi ako mahilig sa mga kwentong multo. Kapag may kasamahan ako sa trabaho na nagkukwento ng ganito, ako pa nga yung unang tatawa at magsasabing, "Kayo naman, may explanation lahat yan. Kulang lang sa ilaw yung bahay ninyo kaya kung ano ng mga nakikita ninyo." Pero ngayon, matapos ang lahat ng pinagdaanan ng pamilya namin noong taong 2022, hindi ko na kayang tumawa ng ganoon. Kasi totoo pala. At ang pinakang nakakatakot dito, hindi pala yung akala mo sa simula ang dapat mong katakutan. Nagsimula ang lahat nung kailangan naming humanap ng bagong kasambahay. Yung dati kasi naming katulong, si Neneng, umalis ng bigla. Walang paalam, walang pasabi. Isang umaga gumising na lamang kami na wala na siya sa kanyang kwarto. Dala-dala niya ang lahat ng gamit niya. Naiwan lang yung sahod niya sa may lamesa at hindi hinawakan na parang ayaw niyang may maiwang bahagi niya sa bahay namin. Nagtaka kami noon, pero inisip naming baka meron siyang personal na problema. May naaalala rin akong isang detalye bago pa man umalis si Neneng sa amin noon. Isang gabi, isang linggo bago siya nawala, narinig naming lahat ang isang malakas na kalabog sa itaas. Parang may nahulog na kahoy sa may sahig. Nang tumakbo kami roon, wala namang gumalaw. Walang bukas na bintana, pero nakita naming may mga asin na nakakalat sa hamba ng pinto ng kwarto ng mga bata. Hindi namin ito inilagay at hindi rin ito inamin ni Neneng nang tanungin ko siya kinabukasan. Tumango lamang siya at umiwas sa usapan. Mabilis na bumalik sa trabaho at ilang araw pagkatapos noon, bigla na nga lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Kailangan namin ng katulong dahil dalawa ang anak ko. Si EK na 12 taong gulang at si Migo na 7 taong gulang naman. Pareho kaming may trabaho ng asawa ko kaya hindi talaga namin kaya na mag-alaga at magtrabaho at the same time. Nagtanong-tanong ako sa mga kamag-anak kung may kakilala sila na pwedeng ipasok. At ang tita ko sa Bicol ang nagrekomenda ng isang babae. "May kilala akong maaasahan, mahusay maglinis at hindi mapili sa trabaho," sabi niya. Idinagdag pa niya na kilala raw ang pamilya ng katulong sa kanilang baryo bilang mga taong may alam. Pero hindi niya ito ipinaliwanag ng mas malalim noon. Akala ko compliment lang yon sa pagiging maaasahan ng katulong na ipapasok niya. Isang linggo nga lang ang lumipas, nanuluyan na sa amin si Fidela. Siya ang bagong katulong namin. Mga nasa 28 to 30 years old na to. Mukhang matipid magsalita. Medyo mataas ang buhok na nakaban at laging nakasuot ng bestidang kung hindi dekolor na dark blue ay kulay green naman. Nang una siyang dumating sa bahay, wala akong napansin na kakaiba sa kanya. Magalang siya. Nagmamano sa mga nakakatanda at nagtrabaho agad kahit hindi pa nakasettle yung mga gamit niya. Yung silid niya ay yung kwarto sa may likod ng bahay, katabi ng laundry area. Yung dati ring kwarto ng umalis naming katulong na si Neneng. Sa unang linggo wala talagang problema. Maaga siyang gising, magluluto ng almusal, maglilinis ng buong bahay bago pa man kami magising. Minsan sa gabi, nahuhuli ko rin siyang tahimik na gumuguhit ng maliit na krus gamit ang kaunting langis sa noo ng mga anak ko habang sila ay natutulog. Ginagawa niya yun bago siya bumaba pababa sa kusina. Noong una, inisip kong ugali lang niya ito sa pagiging relihiyoso. Kaya hindi ko na ito masyadong pinansin. Pero paulit-ulit niya itong ginagawa.
tuwing gabi na para bang isang seremonyang ayaw niyang makita ng iba. Mayroong isang bagay ang napansin ko unang-una sa kanya at hindi ko masabi kung bakit nakakabahala ito. Sa hallway namin sa itaas, mayroon dong isang malaking salamin na naka-frame na regalo sa amin pa mismo ng lola ng asawa ko noong kasal namin. Tuwing dadaan si Fidela sa dakong iyon habang nagpapahid ng basahan sa sahig, umiiwas siyang tumingin doon. Noong una akala ko naiisip ko lang, pero paulit-ulit kong napapansin lalo na kapag may dala siyang mga gamit papunta sa taas na palagi niyang binabaling ang mukha niya sa kabilang direksyon pagdadaan siya sa harap ng salamin. At sa lawak ng hallway, talagang mapapansin mong gigilid talaga siya sa pinakang sulok at iiwas sa salamin. Isang araw, hiniling ko sa kanya na punasan ng salamin dahil may mga batik ito mula sa alikabok. Sumagot siya sa akin ng mabilis. Ma'am, pwede po bang ibang gawain na lang ang iutos niyo sa akin? Hindi ko lang po talaga kaya yung salamin eh. Kung lilinisan ko man po yan, sandali lang po. Sabi niya sa akin. Nagtaka ako pero hindi ko na tinanong. Naisip ko na lang na baka takot siya sa sariling anino niya o baka meron siyang personal na dahilan. Marami namang tao ang may ganoong katangian at baka may trauma o takot siya sa mga salamin. Kinabukasan, nakita ko siya naglalagay ng tela sa ibabaw ng salamin bago siya maglinis sa paligid nito. Parang ayaw niya talagang ma-expose ang sarili niya sa refleksyon nito kahit sandali lang. May isang hapon ding hindi ko malilimutan. Dumaan ako sa hallway na yun papuntang kwarto ng mga bata. At sandaling tumigil ako sa harap ng salamin para ayusin ang buhok ko. Habang kumikilos ako, parang may naramdaman akong isang saglit. Parang kulang sa isang segundo lang na hindi sumabay ang galaw ng reflection ko sa galaw ko. Na-late ito ng bahagya, tulad ng video na may lag. Kinarap ko ang mga mata ko. Tumingin ulit ako sa may salamin at dito, normal na ang lahat. Hala, ano ba itong nakikita at nangyayari sa akin? Pagod lang siguro ako dahil sa magdamag na trabaho. Ay, yan na lang ang nasabi ko noon sa aking sarili. Lumipas sa mga linggo at nagsimula ko namang mapansin ang ikalawang kakaibang ugali ni Fidela. Sa bahay namin, may mga lumang gamit na pamana pa mula sa yumaong ina ng asawa ko. Mga alahas sa isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Isang antigong rosaryo na nakasabit sa may altar at ang pinakamahalaga ay ang isang lumang aparador na may nakaukit na mga kakaibang disenyo kung saan nakalagay ang mga damit at gamit ng namayapang ina ng asawa ko. Sinabihan ko si Fidela na linisan ng aparador isang araw dahil nga nakikita kong sobrang maalikabok na ito. Ang ginawa niya, hinawakan lang niya ang labas ng aparador gamit ang basahan. Hindi niya binuksan ang mga cabinet nito. Nang tanungin ko kung bakit hindi niya nilinis ang loob, sumagot siya ng, Ma'am, sa palagi ko po hindi ko na kailangan gawin yan. Baka po mas makabubuting kayo na lamang ni Sir ang maglinis. Hindi ko po kasi gustong hawakan ng gamit ng ibang tao. Lalo na po kung yumaon na sila. May kaba sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Hindi yung kabang dulot ng paggalang lamang. Mas malalim ito na parang may kasamang takot na alam niya kung ano ang maaaring mangyari kung magkakamali siya. May punto naman siya. Mahahalaga at importante ang mga gamit na nandoon. Kaya ang nangyari, ako na lamang ang naglinis. Nang gabing yun, kinuwento ko sa asawa ko ang lahat ng napapansin ko kay Fidela. Tumawa lang siya at sinabing, ano ka ba? Baka superstitious lang yung tao. Marami namang ganyan sa probinsya, di ba? Ayaw humawak ng mga gamit ng patay dahil may paniniwala na baka may kasamang kaluluwa.
May mga iba't ibang pamahiin sila dun. Hayaan na lang natin. Paniniwala ng pamilya nila yan eh. Naisip kong tama naman siya. At sinubukan kong huwag nang isipin pa ang mga napapansin ko kay Fidela. Pero hindi ko rin maiwasang mapansin ito. Na tuwing kakain kami bilang pamilya, si Fidela ay laging nagdarasal bago at pagkatapos ng trabaho niya. Minsan sa ilalim ng hininga lang, pero minsan naririnig ko na parang may binabanggit siyang mga pangalan. Dahil dito, nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko ang kapitbahay naming si Aling Baby. Isang matandang babae na may alam sa mga ganitong bagay. Ay nako, sinasabi ko sa iyo Marina, mag-iingat ka riyan. Sabi niya sa akin habang kumakain kami ng minatamis sa harap ng bahay niya. May mga kasambahay talaga na hindi nagpapatingin o gustong makita ang mukha nila sa salamin dahil baka may nakikita silang hindi dapat nakita. May kilala akong dating kasambahay noon sa amin. Ganyan na ganyan din. Tapos isang gabi na wala na lang. Walang bakas. Sabi ng mga matanda dito, yung mga ganyang tao kadalasan ay may kinakausap na hindi natin nakikita. Katulad na lamang ni Neneng. Ay, siya nga pala. Yung dati niyong katulong si Neneng. May nasabi siya sa akin bago siya umalis. May naglagay daw ng kung ano sa ilalim ng lupa ninyo doon sa malapit sa gate. Tingnan mo na lang ha. Idinugtong pa niya na sa kanilang lugar noon, may paniniwala raw na ang mga taong may ganoong kakayahan ay may 3 senyales. Una, iniiwasan ang sariling refleksyon. Pangalawa, ayaw sumali sa mga litrato ng grupo. At ikatlo, ay laging may dalang asin o bawang saan man sila magpunta. Naalala ko tuloy na madalas kong nakikitang may munting bag si Fidela na palaging nasa bulsa ng kanyang damit. At hindi ko alam kung ano ang laman nito hanggang sa mahuli ko rin siyang nagbubukas nito minsan. Puro asin at mga dahon na hindi ko makilala. Dahil sa dami ng tumatakbo sa isip ko noon, hindi ko na naalala pa ang ilan sa mga sinabi ni Aling Baby sa akin. Lalo na yung nagbaon ng kung anong bagay sa lupa namin. Nag-alala ako pero pinilit kong ipagpatuloy ang normal na pamumuhay. Umaasa akong baka sobra lang ang iniisip ko. Hanggang isang gabi, nagising ako nang marinig ko si Migo na umiiyak sa kwarto niya. Pagkapasok ko, nakaupo siya sa kama. Nanginginig, nakatingin sa paanan ng higaan niya. Mama, may matandang babae pong nakatayo doon. Hindi po siya kumikibo. Nakatingin lang po siya sa akin. Bulong niya. Tiningnan ko ang direksyon na itinuturo sa akin ni Migo. Pero wala akong makita. Madilim lang ang sulok na yun. Inakala kong bangungot lang yun ng anak ko. Kaya niyakap ko siya hanggang sa makatulog siya ulit. Pero kinabukasan, ikinuwento rin niya ito kay Ikay nang hindi ko alam. At sinabi rin sa akin ni Ikay ng tahimik ang mga salitang, Ma, ako rin po. Minsan nakakaramdam na ko na parang may nakatayo sa may pinto ng kwarto ko. Lalo na po kapag gabi. 2 na sila. Magkahiwalay na sinabi sa akin ang bagay na yun. Magkatulad ang description. Isang matandang babae na nakatayo lang, nakatitig sa kanila ng parang galit ang itsura at hindi kumikibo. Isang gabi naman, naramdaman kong nauuhaw ako kaya bumaba ako para uminom ng tubig sa kusina. Tansya ko ay mag-aalas 12 na noon ng madaling araw. Habang papalapit ako sa may kusina,
May nakita akong ilaw na nagmumula sa kwarto ni Fidela doon sa may likod. Kakaunti lang ito, na para bang galing sa kandila ang ilaw at hindi sa usual na bumbilya. Napatigil ako. Dahan-dahan ako lumapit. At sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto, nakita ko siya. Nakaupo sa sahig, may nakalatag na maliit na puting tela sa harap niya. May hawak siyang maliit na garapon o lalagyan. Matipid ang liwanag ng kandila sa mukha niya at doon ko nakita na may buhok siyang inilalagay isa-isa sa loob ng lalagyan. Ginagawa niya yun habang bumubulong ng mga salitang hindi ko na marinig. Patuloy lang siya sa pag-usal ng panalangin habang pinapanood ko siya. Sa paligid ng tela, may nakalatag ding mga bagay na hindi ko inaasahang makita sa kwarto ng isang kasambahay. Ilang piraso ng lumang barya, 3 karayom na magkakabit gamit ang itim na sinulid, at isang bahagyang susunog na larawan na hindi ko makilala ang mukha. Habang tumatagal ang pagbulong niya, parang may naramdaman akong kakaiba. Ilang sandali lang, biglang umangat ang ilan sa mga buhok niya. Pagkatapos ay may narinig pa akong isang boses na nagsasalita kasabay ni Fidela. Galing ito sa kanya pero yung boses niya parang nakahati sa dalawa. Isa yung normal na boses na ginagamit ni Fidela at pangalawa ay yung boses na parang isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ko kasi paanong nagagawa ng isang normal na tao ang ganoon. Napansin ko rin ang anino niya sa dingding dahil sa ilaw ng kandila na bumabalot sa kwarto ay parang gumagalaw ito nang hindi sumasabay sa galaw ng kanyang katawan. Na parang may sarili itong buhay. Sandali lang nangyari yon pero grabe na ang naramdaman kong takot noon. Nanginig ako sa kinatatayuan ko. Ang una kong naisip, buhok ba naming mag-asawa ang hawak-hawak ni Fidela? O buhok ba ng mga anak ko? Kung ganun, mangkukulam siya. Ganoon na ganoon kasi talaga ang alam ko ng paraan ng pangkukulam. Kukuha ng buhok o damit ng target, ilalagay sa isang bagay at doon isasagawa ang kulam. Hindi ko na pinanood at hinintay pang matapos siya. Marahan akong umatras papunta sa kwarto namin. Halos hindi ako makahinga sa takot. Kaso, ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko, ay bigla ko namang nakasalubong si Fidela sa kusina. Nagulat ako kasi kung nasa kusina siya, sino yung nakita ko sa kwarto niya? Fidela, anong ginagawa mo rito sa kusina? Tanong ko sa kanya. Galing po ako sa may CR, ma'am. Naglabas lang po ako ng sama ng loob. Kayo po, bakit po kayo nandito? Galing po ba kayo sa likod? Doon sa kwarto ko? Nag-CR ka kamo? Sino yung nasa? Hindi ko na tinapos ang sinabi ko. Madali akong pumunta sa likod ng bahay kung nasaan ang kwarto ni Fidela. Kaso pagpunta namin doon, walang tao. Walang Fidela na nandoon. Walang nagdarasal at walang ilaw ng kandila. Walang bakas na naiwan na may gumagawa ng orasyon. Ilang minuto akong hindi nakapagsalita. Nanginginig at namumutla. Naririnig kong kinakausap ako ni Fidela pero parang blanko ang isip ko at hindi ko siya maintindihan. Bumalik na lamang ako noon sa aking kwarto. Hindi ko na sinabi sa asawa ko yung nangyari sa akin noong gabing yun. Natakot akong baka isipin niyang nababaliw ako. O mas grabe pa, natakot akong baka totoo ang mga nakita ko. Kinabukasan, may bumangon sa amin na mayroong mataas na lagnat.
Si Migo. Yung anak kong 9 na taong gulang. Umiiyak siya dahil sa kanyang sakit ng tiyan. Tapos nakikita ko yung balat niya na may tumutubong mga kati-kati. Kalaunan pagkatapos ni Migo, si Ikay naman na nagkaroon. Nahihilo at halos hindi na makatayo. Pagsapit ng hapon, ako naman mismo ang nagsimulang manghina. May kirot sa likod ko na parang may nakasaksak na kung anong matalim na bagay. At pagsapit ng kinagabihan, pati asawa ko ay dinapuan ng matinding lagnat. Nangangatal, hinihingal at hindi makahinga ng maayos. Kaming buong pamilya ay halos sabay-sabay nagkasakit ng walang malinaw na dahilan. Maliban pa sa lagnat, may mga bagay na nangyayari na hindi maipaliwanag. Halimbawa na lamang, magkakahiwalay kaming nananaginip ng isang parehong bagay. Sa aming panaginip ay may isang mahabang daanan na puno ng mga salamin at sa pinakang dulo nito, mayroong isang figura ng babaeng nakatalikod. Pag humaharap ito sa amin, yung mukha niya, pulang-pula. Hindi dahil sa kulay pula ang balat niya, kung hindi dahil mayroong mga dugong dumadaloy sa kanyang ulo pababa sa kanyang katawan. Ganoong-ganoon ang panaginip namin. Ito pa ang isa. Habang kami ay kumakain at pinag-uusapan ng bagay na yun, nagulat kami nang mapansin naming mayroong manipis na guhit na parang gasgas sa braso ni Ikay. 5 linya ito na medyo may kahabaan. Nagtataka kami kung saan niya nakuha ito dahil bago kami matulog, chinecheck ko pa ang mga katawan nila at wala ito noong nakaraang gabi. Hindi naman ito dumudugo. Pero nasasaktan si Ikay kapag nadadampian namin ang sugat na ito, na hindi kalaunan ay namagana at nagsimulang mamula. Dinala namin sa ospital ang mga bata. Wala namang pong makitang seryosong sakit sa test. Siguraduhin niyo lang po na malinis ang kwarto ninyo at hindi pinamamahayan ng kung ano-anong insekto. Lalo na sa mga kwarto ng mga bata. Reresetahan ko po kayo ng mga gamot. Sundin niyo po ang instructions ko ng maigi para gumaling kaagad ang mga bata pati na po kayo. Sabi ng doktor sa amin. Pero ako, noong mga panahong yun, alam kong hindi lamang simpleng sakit ang meron sa pamilya ko. Kumbinsido na ako noon. Si Fidela ang may kagagawa nito. Ang buhok na nakita kong inilagay ng kung sino mang nakita ko sa kwarto niya, ang dahilan kung bakit nagkakaganito kaming lahat. Sa 3 gabi ng araw ng pagkakasakit namin, hindi na ako mapakali. Naalala ko bigla ang sinabi ni Aling Baby tungkol sa isang babaeng nakita raw ni Neneng noon na naglagay ng supot sa ilalim ng lupa malapit sa aming gate. Hindi ko alam kung bakit, pero pinilit kong tingnan mismo ito. Kaya kumuha ako ng flashlight at mabilis na pumunta sa bakod namin at hinanap yung sinasabi niyang hukay. Hanggang sa may napansin akong bahagyang bukol sa lupa, tapos may iniwan doong malaking bato na parabang isang tanda na doon ginawa ang hukay. Hindi ko alam kung sino ang naglagay noon. Maaaring yung naghukay mismo ng lupa o pwede rin namang si Neneng. Gamit ang isang lumang maliit na pala, dahan-dahan kong hinukay ito. Kahit nanginginig ang kamay ko, nagpatuloy ako sa paghuhukay hanggang lumabas ang isang bugkos ng maliliit na itim na tela. Nakakadiring hawakan ito dahil medyo may pagkamalagkit na ito at may iilang uod at bulati pa ang nandoon. Nang buksan ko ito, sana ay hindi ko nalang pala ginawa. Nakita ko ang isang bungo ng isang tao. May mga marka ng dugo sa nasabing bungo at may karayom na kulay kalawang na nakabaon dito. Tapos sa bungo na ito,
Mismong nakasulat ang mga salitang hindi ko mabasa. Parang mga pangalan namin. Medyo kupas na kasi yung mga letra at nabubura pa. Pero sa kabila noon, nakilala ko ang unang letra. Parang letter M. Maaaring sa asawa ko ito o kay Migo. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sunugin ito, itapon o iwanan na lamang doon. Sa huli, wala akong nagawa kung hindi ang ibalot ito sa parehong tela at inilagay sa isang lalagyan sa labas ng bahay. Sa loob ng 3 araw na nagkasakit ang pamilya namin, panay ang pananalangin ko. Panay ang pag-iisip ko kung paano ko sasabihin sa asawa ko na paalisin na namin si Fidela sa aming tahanan. Pero kada tumitingin ako sa kanya habang siya ay naglilinis, wala akong nakikitang mali siya sa mukha niya. Sa halip, mas pagod ang kanyang mga mata na parang siya rin ba mismo ay may pilit na inaayos. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang tahimik na nakaupo sa may kusina at may hawak-hawak na isang litrato. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at tinanong siya. Medyo may pagtaas na ang boses ko dahil sa takot at galit. Fidela, ano ba talaga ang ginagawa mo dito sa bahay namin? Nakita ko nung nakaraang gabi yung kamukha mo. Mayroon siyang mga buhok na hawak-hawak at nilagay sa garapon. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang pamilya ko? Napatigil siya. Hinarap ako ng buo at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Tumingin siya sa mga mata ko ng diretsyo. Ma'am, sabi niya sa mahinang boses pero matatag. hindi ako ang nanggagaway sa inyo. Ako po ang nagtatanggal ng kulam na matagal nang nakalagay sa bahay ninyo. Sagot niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko kaya nagtanong muli ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Umayos siya ng upo sa silya at unti-unti niyang sinabi ang lahat. Ma'am, noong una akong pumasok dito, may naramdaman na po akong bigat sa bahay ninyo. Hindi normal na bigat yon. Yung parang may nakapatong o ninirahan na masama at alam ko sa sarili kong may sumpang iniwan sa bahay na ito. Sanay po ako sa ganito dahil sa amin sa Bicol. Nagmana ako ng kaalaman mula sa lola ko na tinuturuang bumasa ng ganitong bagay at tumulong sa mga taong naapektuhan nito. Ayoko munang sabihin agad sa inyo dahil una, baka hindi nyo ako paniwalaan. At ikalawa, kailangan ko munang matiyak kung tama ang nakikita at nararamdaman ko. Ikinuwento niya na noong tumitingin siya sa salamin sa hallway, nakikita niya raw ang aninong hindi kaugnay sa amin. Isang lilim na parang nakakabit sa loob ng bahay. Laging nasa likod ng sinumang tumatayo sa harap ng salaming yon. Kaya po hindi ko po kayang tumingin doon ng matagal, ma'am. Dahil kapag nagtagal ako, parang sinusubukan po akong hilahin ng kung sino man papunta sa kabilang panig. Kaya po iniiwasan kong maglinis o linisan o mapalapit man lamang doon sa salamin na yon. Tungkol naman sa mga lumang gamit, ipinaliwanag niya na ang aparador at mga alahas ay parang gateway o daan. Pinagmumulan ito ng negatibong enerhiya na sa paniniwala niya ay sadyang inilagay doon ng may masamang hangarin. Nabanggit na rin po sa akin ni Aling Baby na yung dati niyong kasambahay dito na si Neneng ay tumakbo at alam kong natakot siya. Bago pa man siya umalis, may nakita raw siyang isang babae na palihim na pumasok sa bakuran niyo nang wala kayo. May dalang malaking supot at inilagay yon sa isang bakuran. At dahil po doon, sa bagay na ibinaon sa lupa ninyo, doon nagsimula ang unang senyales ng kulam.
Hindi ko hinanap at hinuka yon dahil hindi ako taga rito sa lupang ito. Kayo lamang na mga nagmamay-ari ng lupang ito ang may karapatang hukayin ang bagay na walang permisong inilagay sa bakuran ninyo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nahukay kong bungo doon sa may bakuran. At biglang namutla si Fidela. Ma'am, hinawakan niyo ba yung bungo ng walang proteksyon? Tanong niya sa akin sa halos hinihingal na boses. Tumango ako. Hindi ko naintindihan kung bakit siya biglang nag-aalala. Naku ma'am, delikado yon. Hindi po dapat basta hinahawakan ng mga bagay na katulad niyan dahil maaari pong dumikit sa inyo ang enerhiyang nakapaloob doon. Buti na lang po at hindi kayo nasaktan ng husto. Kailangan ko na pong isama yon sa gagawin nating ritual bukas para tuluyan ng malinis ang bahay na ito. Sabi ni Fidela. Kinuha ko na rin ang pagkakataon na yun para tanungin sa kanya kung sino ang gumawa noon sa amin. Pero umiling lamang si Fidela. Hindi ko po alam ang eksaktong pangalan. Pero base sa pakiramdam ko, may taong may malalim na hinanakit sa pamilya ninyo. Baka may kinalaman sa negosyo o mana. Hindi ko alam. Huwag na po muna nating pag-usapan yon. Ang mahalaga sa ngayon ay alisin natin ang bakas na ito bago pa lumala. Ipinaliwanag ni Fidela sa akin na ang buhok na kinukuha niya araw-araw mula sa mga sirit ng aming suklay ay hindi para gumawa ng bagong kulam, kung hindi para gawin itong pangtunton. Sa paniniwala niyang sinunod niya mula sa kanyang lola. Sa pamamagitan kasi ng dasal at ritual na ginagawa niya tuwing hating gabi, kung kailan mas malinaw daw ang koneksyon sa espiritual na daigdig, kailangan ng bahagi ng katawan ng bawat miyembro ng pamilya para masundan at matanggal ang hibla ng negatibong enerhiyang nakadikit sa amin na ibinigay ng kung sinong mangkukulam. Ipinaliwanag pa niya na yun din ang dahilan kung bakit hindi siya basta-basta bumibili ng bagong suklay o gamit pang buhok para sa amin nang hindi muna niya ito dinadaan sa sarili niyang ritual ng paglilinis. Dahil kung magkamali ang gagamitin, maaari raw itong maging bukas na daan patungo sa amin. At ang pagkakasakit namin, sinabi niyang normal lamang ito na bahagi ng proseso. Kapag inaalis po ang kulam, minsan lumalabas muna ito sa katawan bilang sakit bago tuluyang mawala. Tinatawag po naming paglalabas ito. Mas grabe ang sintomas dahil malapit na po tayo sa katapusan ng proseso. Sa Bicol po, laging sinasabi sa amin, kapag lumala ang sakit bago gumaling, ibig sabihin, malapit na ang tunay na kagalingan. Nagulat ako at natakot pa rin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagyang paniniwala rin akong tumubo sa dibdib ko. Nagpasya kaming hayaan siyang tapusin ang kanyang ginagawa. Kinabukasan ng gabi, hiniling niyang samahan ko siya sa kwarto kung nasaan ang aparador na naglalaman ng mga gamit ng namayapa kong biyanan. At doon, sa harap ng aparador at ng lumang salamin, nagdasal siya ng mahaba. Gumamit siya ng mga bagong kandila, tubig na benendisyonan at pinuno ang buong bahay ng amoy ng susunog na kamanyang. Sinabi niyang huwag akong titingin sa salamin habang nagdarasal siya, kahit ano pa ang marinig kong tunog. Sa simula, tahimik lang ang lahat maliban sa tunog ng kanyang bulong. Pero unti-unti, parang bumagal ang oras. Naramdaman kong bumaba ng husto ang temperatura sa kwarto, hanggang sa halos makita ko na ang hininga namin bilang usok. Ang apoy ng kandila na dati ay matatag, biglang kumurap-kurap ng husto. Halos mamatay, bago biglang lumaki ng hindi pangkaraniwan. Sa hindi kalayuan, naramdaman kong parang may humipo sa balikat ko. Magaan lang, halos hindi mahalata pero sapat para hindi ko na maalis ang tingin ko sa sahig.
Habang bumubulong siya, narinig kong parang may kumakalabog sa loob ng aparador. Parang may naipit na hangin na biglang lumabas. At sumunod dito, ang isang malakas na tunog ng biyak. Parang bumitak ang salamin sa likod namin, kahit alam kong hindi ito basag ng aming tingnan kinabukasan. Nanginig ang buong katawan ko noon, pero hinawakan ko na lang ang kamay ng asawa ko na kasama ko noong mga oras na yun. At hindi kami tumingin sa direksyon ng salamin kung saan namin naririnig ang ingay. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang tumahimik ang lahat. Malamig ang hangin na dumaan sa amin. Pagkatapos ay parang normal na ulit ang pakiramdam ng buong kwarto. Magaan, malinaw, at walang bigat na dati kong nararamdaman kapag pumapasok dito. Kinabukasan nga at hindi nagtagal, gumaling ang mga anak ko. Wala na silang lagnat, wala nang hilo, at kami ng asawa ko ay unti-unti ring bumalik ang lakas namin sa loob ng 2 araw. Makalipas ang halos 1 linggo, matapos ang ritual na ginawa ni Fidela, may natanggap akong tawag mula sa nakababatang kapatid ng asawa ko. Nanginginig ang boses nito nang sabihin sa aming biglang na ospital si Ate Loring, ang panganay na kapatid ng asawa ko. Sinabi niyang dahil daw sa hindi maipaliwanag na paninigas ng katawan at matinding lagnat na hindi bumababa kahit anong gamot ang ibigay ng mga doktor, kaya isinugod siya agad sa ospital. Sabi pa niya, halos hindi na makilala ng tao si Ate Loring at paulit-ulit lang na binabanggit ang pangalan ng yumaong nanay ng aking asawa. Noong marinig ko ito, hindi ko maiwasang maalala ang bungo na nakita ko sa loob ng aming bakuran. Kinabukasan, dinalaw namin si Ate Loring sa ospital. Nakahiga siya roon. Payat na payat. Ang balat niya'y namumutla at may mga pasa na parang gasgas sa buong braso. Katulad ng nakita naming guhit at sugat sa braso ni Ikay noong may sakit pa kami. Hindi niya kami nakilala. Paulit-ulit lang niyang sinasabi at halos hindi maintindihan ang mga salitang, "Pasensya na po, nanay. Pasensya na po." Doon ko lubos na naunawaan. Siya pala ang gumawa ng pangkukulam sa amin. Kinausap ko si Fidela ilang araw pagkatapos noon at sinabi niya sa akin hindi na kailangang magtaka sa mga nangyayari. Ayon pa sa kanya, hindi porket natanggal na ang kulam ay tapos na ang kwento. Kadalasan kasi, ang negatibong enerhiyang hindi na itutuloy sa target ay nagbabalik sa pinagmulan nito. Lalo na kung ang taong gumawa nito ay may buhay pa at aktibong nagbibigay ng masamang intensyon dito araw-araw. Parang bumabalik lang po sa pinagmulan ang tubig na pinigilan mong dumaloy sa maling direksyon, ma'am. Hindi ko po sinasadyang mangyari yon sa kanya. Pero ganoon talaga kapag matagal nang pinapakain ng galit at inggit ang isang bagay. Kapag hindi na ito nakarating sa dapat abutin, babalik ito sa pinagmulan at siya mismo ang maghihirap dahil dito. Ang nangyari sa kapatid ng asawa mo ay kabayaran lamang sa ginawa niyang masama sa inyo. Wika noon sa akin ni Fidela. Nalaman namin kalaunan sa pamamagitan ng ibang kamag-anak ang buong kwento. Matagal na palang may sama ng loob si Ate Loring sa asawa ko dahil sa kanya ibinigay ng aming yumaong biyanan ang lumang bahay at mga alahas sa aparador sa halip na sa kanya dahil siya ang panganay. E kung tutuusin ay mas madami siyang natanggap na mana mula sa biyanan ko dahil mayroon siyang 10,000 square meters na lupa at negosyo ng bigasan na ipinamana rin sa kanya. Sa totoo lang ay walang halos natira sa asawa ko dahil sa kagahaman niya. Dahil sabi niya, siya daw ang panganay kaya siya daw dapat ang mayroong malaking parte sa mana. Makalipas ang 2 linggo sa ospital,
pumanaw si Ate Loring. Sabi ng mga doktor, organ failure daw. Walang malinaw na dahilan kung bakit bigla ito nangyari sa isang taong dati malusog. Nang marinig namin ito, nalungkot at nagluksa kami. Kasi kahit ano pa man ang ginawa niya sa amin, ay hindi rin namin ikinatuwa ang pagkamatay niya. Malungkot pa rin kami dahil sa uli, kapatid pa rin siya ng asawa ko. Pero sa isang banda, naging masaya ako dahil unti-unti nang nawala ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa aming pamilya. Tinanong ko si Fidela kung sino ba talaga siya at bakit siya ang naipadala sa amin. Ngumiti lang siya ng malungkot at sinabing, Sabi po ng tita ninyo sa akin, gusto niya po kayong matulungan dahil may nararamdaman siyang chismis tungkol sa kalagayan ng pamilya ninyo. Hindi po niya alam kung totoo pero gusto niya pong siguraduhin. Ayaw niya pong direktang sabihin sa inyo dahil baka hindi kayo maniwala. Kaya isinuksok na lang po niya ako bilang kasambahay para malapitan ko kayo nang hindi kayo kinakabahan. Sa totoo lang, kung may dapat kayong pasalamatan, yung tiyahin niyo po yun. nanatili pa si Fidela sa amin ng halos 1 taon pagkatapos noon. Unti-unti, tuluyan na siyang tumingin sa salamin ng walang takot at hinawakan na rin ang mga lumang gamit ng pamilya namin ng walang pag-aalinlangan. Sabi niya, malinis na raw ang bahay. Wala nang natitirang bakas ng kulam. Kalaunan nga, humingi na siya ng pahintulot na umuwi sa probinsya dahil kailangan na raw siya roon ng kanyang pamilya. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Ma'am, kung sakaling may maramdaman pa kayong kakaiba sa bahay na ito, kausapin niyo lang po ako ha. Kahit malayo na ako, magagawa ko pa din kayong matulungan dahil iniwan ko na rito yung isa kong gabay. May iniwan kang gabay? Ano yun? Tanong ko sa kanya. Nakita at nakilala niyo na po siya. Sagot niya sa akin. Ha? Sino? Naguguluhan kong sagot ulit sa kanya. Ang sinasabi ko pong gabay ay yung nakita niyong babae sa kwarto ko noong minsang nahuli niyo akong gumagawa ng ritual. Siya po yun. Huwag kayong matakot sa kanya dahil siya ang tutulong sa inyo kung sakaling may magtangka ulit sa buhay ninyo. Saka meron pa pong isa, yung matandang babae sa bahay na yan. Huwag niyo po siyang paaalisin. Hanggang ngayon, may mga gabing napapaisip ako bago matulog kapag naaalala ko ang lahat ng ito. Hindi dahil sa takot kay Fidela, kung hindi dahil sa katotohanang may taong sadyang naglayon ng masama sa pamilya namin. Pero isang bagay ang aking natutunan mula sa karanasang ito. Hindi lahat ng kakaiba ay dapat kaagad husgahan bilang masama. Minsan, ang taong pinagsususpetsahan mo ay siya rin palang taong tutulong at magliligtas sa iyo.